Panibagong araw, panibagong sira na naman. Minsan napapaisip na ako, siguro dapat laging may nasisira sa motor ko para mayroon akong content. Syempre, story time na naman tayo. Lately kasi napapansin ko, parang humihina na yung preno ko sa likuran. Tapos hindi pa sumasabay yung combi brake niya. Kaya dinala ko na agad sa pinakamalayong shop yung motor ko. Pagdating nga natin, agad nang tinanggal yung gulong. Dahil matagal na din hindi na baklas, medyo nahirapan tayo sa pag-alis ng swing arm, especially sa mags. Kaya kinailangan pa natin siyang gamitan ng mga pinagbabawal na technique. After 3 days and 2 nights nga nang walang kain at walang tulog, natanggal din sa wakas, punyeta. Makikita nyo na nga sa sobrang nipis na ng brake shoe niya, talagang may kalumaan na din. Kasi ilang taon ko na din tong nagamit. Nilinis na nga agad para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Yun palang ipapalit ko dyan is aftermarket. Nakita ko lang siya sa TikTok. Nag-trending kasi yun, tapos sobrang budget meal pa. Imagine 250 pesos meron ka ng package ng brake shoe at brake pad. Habang nilalagay nga yung brake shoe niya, napansin ko lang, parang may kanipisan siya kahit bago pa. Makikita nyo naman sa video yung pinaka-pads niya. Pinalinisan ko na nga din yung loob ng mags dahil sobrang dumi at dami na ng alikabok yung naipon. Siguro kung hindi pa ako magpapalit ng preno, hindi pa siya malilinis, no? Huwag nyo nang pansinin yung dumi ng motor. Matamad kasi maglinis yung may-ari. Syempre habang kinakabit yung mags niyan, medyo excited na ako masubukan yung murahing brake pads na yan. After nga natin mapalagay yung preno sa likod, proceed na agad tayo sa front brake. Binaklas na agad yung caliper natin. Tapos, nilinisan na din siya gamit yung toothbrush ko. Paingatan na lang po kasi magsisipilyo pa ako mamaya. Nagkaroon pa nga ng problema sa bagong brake pads, kaya yung luma pa din yung ginamit ko. After 2 weeks nga, naobserbahan ko sa brake shoe niya, kapag nababasa siya, umiingit kada preno. Ang ingay, na para bang gustong gumawa ng eksena. At naging problema ko pa dun, pumepekat siya to the point na kapag nagpepreno ako, kailangan ko pang itulak yung lever ko para bumalik siya. At isa sa naging problema ko, yung brake pads niya, sobrang kapal. Parang ikaw kapag nangungutang ka, buwisit ka. Kaya namili na agad ako sa Honda ng genuine parts, ng brake shoe at brake pad. Kasi nung sinalpak na yung mumurahin na brake pads, ayaw na kumasya ng disc, sobrang kapal niya. Tinry namin na pagpartnerin yung luma at bago. Kaso ang mangyayari, hindi magiging pantay yung upod sa rotor or disc. Dahil sobrang nipis na nung luma, tapos sobrang kapal naman nung bago. Kaya nag-decide na ako ipabalik yung luma hanggang sa mapalitan ulit siya ng bago. So far, maganda naman yung naging feedback ko sa genuine parts. Actually guys, last year pa kuha yung video na yan. Kaya mahigit 1 taon ko nang ginagamit yung mga preno. Sobrang tagal kong hindi na-maintain yung brake fluid niya. Nagkaroon na ng stain yung pinaka-lens niya. Ayan o, parang meron na siyang mancha. Matagal bago maubos yung brake fluid ng mga motor natin. Para sa akin, wag tayong puro dagdag lang. Train din natin siya at least once a year. Para naman ma-maintain din natin yung kalinisan ng brake fluid natin. Tsaka wag kayong basta-basta gagamit ng brake fluid Sundin natin yung required o tamang dot na nakalagay sa mismong takip niya. Yun lang, thanks!